oh. At isa na naman po ang lumabas na babae ni Iyot Man. Nagalit si Pulong. Hoy, salamat ha, nanalo kami diyan sa Iyot Man dance step of the year, Iyot Man. Ngayon, isa na naman pong babae ang naiyot ni Bulong ang lumantad. Isa pong babae na talagang tahasan at lakas loob po na nilaglag si Iyot Man. Isa na naman po ito na mga naiyot ni Pulong. Pakinggan po natin ito. Kita para pagparausan di umano ng grupo ni Congressman Pulong Duterte. Then nag-aya po si Sir Pulong na magpunta kami sa isang bar. Oh, Pulong! Kilala mo ba to? Si Paula? Siya si Paula. Ha? Kilala mo ba to, Pulong? Si Paula. Uy, tapos na tayong in-in. Ibang in na to, inin ni Pulong to. Tapos na tayo sa in-in. Ibang in na po ito. In out ni Pulong to. Ibang in and out na po ito. In out ni Pulong to, iba na to. Si Sir Pulong na magpunta kami sa isang bar. Isang mapagpalang umaga po mga kaibigan. Isang pagkakataon na ito, meron tayong babaeng na interview at exclusive po ito. Ito pong babaeng ito ay hindi nyo pa po ito napapakinggan, hindi nyo pa po ito napapanood, kung ano ang kanya naging papel doon sa video na kumalat about kay Congressman Pulong Duterte na meron siyang muntikan saksakin at binugbog niya yung isang di umano ay bugaw na si Criston Moreno. Ito babae pong na ano natin, ay itago na lamang natin sa pangalan na Paula. Oh, Paula versus Paulong. Ayan ha. Paula, iniyot ni Paulong. Ang ipangalan natin sa kanya. Si Paula, hinayop para magbigay ng aliw, para magbigay ng kasiyahan, Uy! at sa madaling salita, para pagparausan di umano ang grupo ni Congressman Pulong Duterte. Naku Dito po! po sa akin exclusive interview sa babaeng kay Paula, na itago natin ang pangalan, meron mga pagkakataon dito para dahil na rin sa kanyang seguridad ay hindi niya po ibinanggit ang aking ibang katanungan. Kagaya po ng sino po ang pangalan nila, taga saan sila. Naintindihan ko naman kung ayaw niyang sagutin yon kasi para na rin sa kanyang seguridad. Ngayon, kabilang siya sa mga babaeng hinire. At itong babaeng ito ay masasabi kong napakaganda rin naman. Kahit naman ako ay babakla-bakla at lalaki ang hanap ko at hindi naman babae, pero masasabi natin, may panlaban ang babaeng ito. Uy, nako si ano ha, bumagan naging ano daw ha, parang may naramdaman daw si Cap doon sa may itlog niya, nakita niya yung babae. Sobrang ganda daw, kasi nakaramdam daw siya eh. Nakaramdam daw siya, parang may gumalaw daw sa may ano niya eh. Ba, salbahe ka, bastos ka. Pero ganun pa man ang issue dito. Ang pangit sa isang kinatawan ng isang kongreso at isang gumagawa ng batas na bawal sa isang na alam naman natin bawal kang mag-ano ng mga kababaihan. Tama, prostitution yan. Prostitution. Ang allegation niya nung isa, ibinubugaw din daw at pinamimigay din daw di umano ni Pulong Duterte itong ibang kababaihan na kanyang idinideliver ayon kay Criston Moreno. Pero sa pagkakataon na to, ating pakinggan ang babaeng ating nakapanayam at kayo na po ang humusga kung anong klaseng mayroon itong si Pulong Duterte. Ate, unang tanong ko sa iyo, bago ang lahat, gusto kong maging malinaw na hindi sa pilitan itong pag-interview ko sa iyo. Willing ka bang ibigay ang tunay mong pangalan kung saan ka nakatira, pero okay lang kung ayaw mong ibigay sa atin na lang yun? As lang po. Okay lang. Pwedeng malaman Yan si Paulo. Hindi na po. Okay. Number 2 tanong, ano ang nagtulak sa iyo para pumasok
na magpa-interview sa akin? Sarili ko po. Sarili mo. Okay? Number 3, sino ka doon sa video na ikaw ba yung nakakitang kasayaw ni Pulong Duterte? Isa ka lang doon sa mga babaeng nakasama nung gabing yun. Isa lang po sa kasama noong gabi. Nung gabing yun. Opo. Okay? Number 4, kung natanong ko sa iyo, bago ang lahat, natatandaan mo ba kung kailan at saan nangyari yung insidente? Yes po. Pwede mo bang pakikwento? Noong February 23 po, doon po kami sa bahay nila Sir Charlie po. Then nag-aya po si Sir Pulong na magpunta kami sa isang bar doon sa Hershey po, na bar po. Okay? Number 5 na tanong ko, ilang beses na ba kayong napatawag ng grupo ni Pulong? Once lang po. Isang beses. Opo. Number 6, magkano ba talaga ang usapan ninyo at may nagsasabi na pinagmulan daw ng gulo ay yung tungkol sa bayad sa mga babae? Opo. Kasi sabi po ni Sir Pulong na pag hindi mag-sex, bibigyan talaga. Pagpunta ng bar, hindi niya binigay po yung usapan na pera po. Opo. Pwede po bang malaman kung magkano talaga yung usapan na amount? Yun lang po. Okay. Number 7, kilala Grabe si Pulong, manyak talaga. Iyot man. Sa babae tumulong, nagwala o siya'y nagwala, yung bugaw sa saksaking bigla. Ayun, pwede ba umiyon? Ikaw sa kilagot, iyot man, ako si iyot man. Sabi ni Ma'am Dailino, pa-shoutout na lang, malabo ang mata ko sa pag-type ng comment. Mag-comment ka rin sa issue ng bike cam ni Romualdez kung totoo ba. Yung bike cam po, nasa Supreme Court na po yan. Nasa Supreme Court na po. Nasa Supreme Court na po yan, ma'am. mo ba yung lalaki na ginulpi ni Pulong at paano mo siya nakilala? Para sa tatay, no, Bea? Matagal na ba kayong magkakasama? Opo. Kaibigan ko po si Kuya Lebron. Okay. Tinatawag na Sean po. Mhm. Number 8 na tanong, ilang kayong lahat na babae na kasama nung gabing yun? Una po, 3 po kami sa bahay nila Charlie. Then may nagpunta po 2 babae. So, 5 po kaming lahat. 5. Mm. Number 9 na tanong ko, inom lang ba ang usapan o may iba pang nakasama sa ibinayad sa inyo? May extra service ba nakasama sa usapan? Pass lang po. Pass. Number 10 na tanong, Meron siyang ayaw sagutin. May ayaw siya sagutin. Sinasabi niya, pass. ano ang mga nakita mong ginawa ni Pulong doon sa bugaw nyo? Iniyot. Pinagmumura niya po. Okay. At marami pa siya. At insulto po niya po kami. Okay. Pwedeng pakikwento kung anong klaseng ginawa niya na nasaksihan mo? Sabi niya sa amin na papatayin daw kami. Okay. At marami pa. Marami pang iba. Number 11 na tanong ko, ikaw ba may natatanggap kang banta o may kinakatakutan ka ba na kaya kang lumantad, kaya ka lumantad? Nagtatakutan po ako. Baka mapag-initan po ako kasi nag-witness. Okay? No, totoo yan. Alam nyo, yun nga yung sasabihin natin dito na dapat itong mga to, proteksyonan to. Proteksyonan po ito kasi malaking sindikato po sila Pulong. Malaking sindikato yan at hindi posible na patahimikin to at worst comes to worst, papatayin po ito. Hindi po natin isinasantabi dapat yan kasi ang mga Duterte po, likas na mga kriminal po yan. Di ba? Likas na mga kriminal po yan. So, dapat po, etong mga to, proteksyonan to. Pati yung bugaw, di ba? Malapit na po mag-resume ang Congress. At naniniwala ako, iimbestigahan to. Iimbestigahan tong kamanyakan ni Iyot man. Di ba? Di ba? Napakagaling po, no? May asawa kang tao, no? Patay gutom kang umiyot. Di ba? Grabe, no? Mas gusto mo pang umiyot kesa ayusin mo yung baha sa Davao. Bagay, mas masarap yon, no? Diba? Kasi pag ayusin mo pa yung baha sa Davao, nakakabagot. So, umiyot ka na lang. Mas happy ka pa. Diba?
Ibang klase, no? Tapos ito pa yung pinagmamalaki ng mga DDS na luga na maaayos daw. Pusang ano maayos sa mga hayop na to? Sindikato, kriminal, manyakis, namiminger, adik, nagchuchongke. Tapos, saka makakita, sobra rin ng kapal ng muka. Mag-i-speaker pa raw. Putik, edi iniyot na naman yung pondo. Tama na yung iniiyot lang yung babae. Putik, pag naging speaker yan, baka iiyutin niya yung pondo ng taong bayan. Naloko na tayo. Diba? Pag iniyot niyan yung pera ng taong bayan, kawawa yung mga taong bayan na naman, yung 51 billion nga, ninakaw na eh. Ibang klase. Hindi ko alam bakit saan kumukuha sila ng kapal ng mukha na akala nila mahal na mahal sila ng Pilipino, no? Itong sinasabi mong kinakatakutan, sino at bakit? Si Sir Pulong po kasi sikat po yung si Sir, baka niya po initan. Okay? Number 12 na tanong ko, kasama ka ba sa mga nagsampan ng reklamo o isa ka sa mga titistigo laban kay Pulong? Isa po ako sa sisistigo kay Sir Pulong po. Oh, yan na. So magkakaroon po talaga ng investigasyon to. Hinihintay lang natin mag-resume ang Kongreso at magkakaimbestigahan po tayo. Ano yata ito? Committee on IOT. Gagawa po ng investigasyon ang Kongreso at tatawagin po nila daw may Quadcom. Ito, IOTCOM. Ayan. Magsasagawa po ang pinagsama-sama, kasama na po dito si Laila De Lima. Magsasagawa po sila ng IOTCOM. Iimbestigahan nila to. Itong pangyayaring to. Dahil hindi ito pwedeng ganito lang na nakahang. Dapat po imbestigahan talaga to kasi po, kawawa naman yung mga mahihirap neto. Kawawa naman tong mga to. Di ba? Biniraso at ginamitan ng dahas. Di ba? Committee on Ethic ba yan? Hindi ba Committee on Tik-Tik? Ayan, yan. Gusto ko yan. OFW, Balitang Pinas. Gusto ko yan. Magsasagawa po sila De Lima ng Ethics Committee. Ayan na, magsasagawa po ng Ethics Committee. Yan ang mga gusto ko subscriber ko, manang-mana sa akin eh. Magsasagawa po ng Ethics Committee kung saan sususugan nila at titigasan po nila ang mga bagay-bagay na pangmamaltrato sa ating mga kababayan. Lalo na po dito sa mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga kababaihan na ito na abuso ang karapatan at talagang naiyot ng kademonyoan ng mga Duterte. Kaya abangan nyo po itong Ethics Committee. Ha? Abangan po natin itong Ethics Committee na pangungunahan po siguro yan ni Laila De Lima. Number 13, madalas ba kayong napapatawag ng grupo ni Pulong? Mas lang po. Okay. Number 14, maliban kay Pulong, sino-sino pa doon sa grupo niya ang nakilala mo o nakikilala mo? Mas lang po. Pas. Number 15, yung kinulpi ni Pulong, yung lalaki, wala bang umawat sa mga kasamahan niya kasi sinasabi na may mga pulis at army na bodyguard si Pulong na hindi
ba sila umawat man lang dahil alam naman nila na mali ang ginagawa ni Pulong? Ano ang mga narinig mo sa mga kasamahan niya? Wala pong umawat kasi natatakot din sila kasi galit na si Sir Pulong eh. Gusto niya patayin si Kuya Sean. Oh, yan po, malinaw ha. Gusto niyang patayin yung bugaw. Gusto niyang patayin yung bugaw. Kaso nga lang, bandang uli, na-realize niya may CCTV. Pero kung wala po CCTV yon, tutuluyan ni Pulong yan. Takot na takot din po yung mga bodyguard ni Pulong. At yung iba nga doon, dalawa, ay nirelieve na ng kapulisan. Diba? Grabe, no? Okay. Number 16. Alam mo ba na may CCTV sa bar? Bakit yung ibang pangyayari hindi nakunan ng CCTV? Sino nagpapatay sa CCTV? Ang papatay sa CCTV po ay si Sir Pulong po. Oh, pinapatay pa ang CCTV, Pulong! Iniyot mo yung CCTV, ha? Ayan po, si Pulong po, nagpapatay ng CCTV. Ayan po, ha? Si Pulong. Wala. Number 17. Pero bago nangyari ang lahat ng ito, alam mo ba na si Kung Pulong ang makakatable ninyo? At ano ang unang naisip mo nang malaman mo na sila Pulong ang nagpapakuha sa inyo? Hindi ko po alam na si Sir Pulong pala yung ang aming client po. Okay. Pinakahuling tanong ko, again, ilang beses na kayong napatawag ng grupo ni Pulong? Once lang po. Once lang. Ate, ulitin ko ate, itong interview ko sa iyo ay walang pagpipilit. Kusang loob tayo kung binigay mo ang iyong kwento na walang kapalit ate. Para malinaw po tayo. Wala po. Salamat ate sa time. Oh, yan po, ha? Oh, malinaw na malinaw niyan, ha? Malinaw na malinaw na malinaw na si Pulong ay bakulaw sa babae. Ngayon, abangan po natin ito, pare Binirod. Abangan po natin ang Ethics Committee. Itong Ethics Committee na po ito ay magsasagawa ng investigasyon ukol sa paglabag ni Pulong Duterte sa mga babaeng ito na talagang iniyot-iyot-iyot at yung mga hindi pinagsibayaran. Sa tingin ko naman po, magiging fair tong Ethics Committee na to na sa pag-iimbestiga dito sa mga kababayan natin na naapi at muntik nang mamatay. Kaya abangan po natin to sa pagbubukas ng Kongreso ang Ethics Committee.